Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang ating boses at sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa buting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng We Boys to Philippine Government to Resolve in Peaceful Way on WPS issue. Latest ngayong issue sa WPS sa ating karapatan sa EEZ o Exclusive Economic Zone na inaangkin ng China ay sobrang harassment at violent intervention ang ginawa ng Chinese Coast Guard sa ating kasundaluhan sakay ng rubber boat tungong BRP Sierra Madre para magdala ng supplies. So yan yung ating tinungayang issue ngayon regarding doon sa issue ng WPS, yung nangyayaring girian ng ating kasundaluhan at saka ng Chinese Coast Guard. So yun, nagkaroon ng medyo mabigat na violenteng pag-intervene yung China to para sa kanila ay kanila pinoprotektahan yung kanilang teritoryo. For us, pinoprotektahan naman natin yung ating teritoryo at yung ating EEZ. So kaya ganun yung nangyayari, nag-aagawan tayo ngayon doon sa ating EEZ territorial dispute. So yung ating karapan to EEZ, pagprotekta natin doon para yung EEZ ay ating ating magamit ay ito ay inaangkin ng China. So yun, tayo ay hinaharas patuloy ng bansang China o ng gobyerno ng China mula sa kanilang Coast Guard. So hinaharas ang ating kasundaluhan ng Chinese Coast Guard at yun, hinaras yung ating kasundaluhan ng Chinese Coast Guard. Itong latest, pero yan ay diba, napapanood naman natin sa telebisyon, matagal na napatuloy na panong nakaraang mga administrasyon ay noon pa na nagkakaroon na ng harassment yung China Coast Guard over our military na nagdadala nga ng supply doon sa ating mga naka-station na mga sundalo roon. So itong latest ay sinampahan ang kanilang rubber boat. So gamit rubber boat na parang mga pirata at may matatalas na gamit ang mga ito. At inagawan pa ng baril at natanggalan ng daliri ang isang sundalo at binutas yung kanilang rubber boat. Sinira at nagluting pa sa mga kagamitan doon. So yun yung latest na medyo violente at malapiratang hakbangin ng China, government of China, from their Coast Guard against our soldiers na nagdadala ng supply doon sa yung installed doon sa BRP Sierra Madre. So gumamit sila ngayon ng rubber boat, then nasa malayo naka-standby yung ating mga ating Navy boat o yung ating Navy ships. So ngayon ay yun yung nangyari, nagkaroon ng intervention. Halos pinirata, sinakyan nila yung yung rubber boat, sinira. So yun, syempre dumepensa yung ating sundalo, yun natanggalan ng daliri ngayon. At mga ilang oras, mga 2 hours bago retrieve yung bangka at umabot pa ng more than halos ilang oras pa bago na-attend yung yung ating sundalo. So ilang oras bago na-recover ang rubber boat at nakuha ang sugatang sundalo ng ating Philippine Coast Guard. So according dun sa ating gobyerno, experts hindi pa naman act of war daw yung nangyari na yun. Pero medyo hindi maganda yung mas hindi maganda yung intervention na yun compared dun sa mga nakaraan na binobomba ng tubig. Pero halos ganun din parehas din na nasasaktan yung ating sundalo from pambobomba ng tubig at saka yung collision na nangyayari. So paninira ng ating mga sasakyan dagat na ginagamit
para magdala ng supplies. So ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito na ating tinungayan ay nagsasaboses tayo o we voice to Philippine government to resolve in peaceful way ang WPS issue. So yung ating boses diyan na resolbahin na ng ating gobyerno yung ng mapayapang paraan yung issue niyan sa WPS. Hindi tayo mag-instigate ng digmaan sapagkat unang-una less power tayo, less military power tayo against China. Kahit na may kakampi pa tayo na kakampi natin yung US at iba't ibang mga Asian country o tumutulong sa atin ay hindi pa rin mahusay na tayo ay ma-provoke na mag-retaliate tayo ng hindi maganda against doon sa pangharas ng China. We stand for a peaceful way o legal way, legal battle to resolve the issue at hindi enforce o sa pamamagitan ng force o retaliation against China Coast Guard o China government. So sa issue ito ng EEC ay paulit-ulit na lamang na hinaras ng China Coast Guard ang ating kasundaluhan at maging yung ating mangingisda sa ating EEC na kanilang inaangkin. At latest dito ay itong maras na pangimiratang abangin ng China Coast Guard sa ating kasundaluhan na naprotekta sa ating EEC at ating territory. So paulit-ulit, ganun yung nangyayari. So this is how we defend our EEC and territory na ganyan, palusutan, makapagdala ng mga supplies doon sa ating mga isla roon at mga station na mga camp kagaya ng barko na nakaangkla na rin para dala ng mga supply. So hindi nagiging maganda yung ating depensa para tayong nagpapalusutan at tayo ay palagi naharap. So we need to take a more better action, legal action in dapat ay this issue ito ay dapat ito ay ipinatutupad ng United Nations yung UNCLOS. Bakit nasaan yung United Nations now to implement the UNCLOS over China? So parang walang pangil ang UN to implement the UNCLOS kasi sila dapat mag-implement doon Naipanalo na natin yun sa tribunal. So we need the UN should implement it to China na atin yun. So China is neglecting, hindi nila kinikilala yung decision ng UN sa UNCLOS. So they tried to enforce their yung kanilang batas sa pag-angkin ng China, yung kanilang teritoryo. So kanilang niledepensahan yung kanilang teritoryo according to their law. Pero hindi nila kinikilala yung international law on yung law of the sea. So yan ang malaking problema at yan ay legal actions ng UN. So where is UN in this issue? So ang ating pamahalaan ay dapat gumawa ng mahusay na pamamaraan para ang China government ay tigilan na ang angkinin ng ating EEC at ang kanilang 10-dash line na basehan sa pag-aari ng karagatang South China Sea at ang ating WPS o EEC natin. So ang ating pamahalaan ay tanggap na mas malakas ang military power ng China kumpara sa atin na medyo may kahinaan ng ating military power compared to them. So kung pukit ang ating depensa sa EEC ay laging ganito ang sinasabit na hinaharas nila tayo. So yan, so kaya yung ating pamahalaan, bukas natin in peaceful way gumamit sila ng ibang mahuhusay na pamamaraan para yung depensa natin hindi ganun na tayo ay in international news at maging sa ating mga Pilipino ay hindi maganda yung nagiging depensa at kinakawawa tayo ng China doon sa ating nagpras tayo doon sa ating teritoryo at ating pagdepensa ng EEC. So hindi nagiging maganda yung ating ehemplo
to defend our territory and our unity. So, yan naman kasing pagdepensa na yan, kung lalo na malaking bansa, so ito ay dapat ay isandal natin sa UN, because UN is the one who is implementing the rules and even enforce doon sa UNCLOS o yung international law. Even though mayroon nga tayong International Criminal Court, Human Rights Commission sa UN at galing po mga ginagawa ng UN para ma-implement over the country na member niya yung mga dapat na sundin. So kagaya ng international law nga. So included do sa Big Five yung yung China. So ngayon dapat kung ganyan ang mga nagiging bagay. So dapat tingnan din ang maaaring makarating sa Security Council kung ano yung dapat decision, kasi dapat bigyan nila ng pagtuunan nila ng pansin para hindi mauwi sa digmaan yung maaaring maliit na sigalot na yun. Yung tayo ay hinaharas doon sa ating EEC na ating dapat na pinoprotektahan natin, pero tayo ay na-oppress nitong China. So dapat ay yung ating gobyerno instigate doon sa UN yung legal battle natin, at hindi natin kaya talaga na kung tayo lang magsasarili to retaliate in force ay sasamain yung ating bansa diyan dahil malakas yung military power ng China. Ngayon kahit marami tayong campaign, hindi rin naman maganda na yung pagdepensa natin ay mauwi sa isang digmaang mabigat. So tayo rin mga Pilipino hindi kawawa dyan na hinggil doon sa pag-angkin doon sa EEC na yun. So what we need to do, so we need a better decision, rational decision, logical decision para over the defense of EEC para hindi magkaroon malalang digmaan. Tayo rin yung mapiperwisyo. So kaya dapat yung ating bonus dyan, peaceful way, legal battle sa UN. So UN yung at hindi by force. So ngayon yung through our yung kung paano tayo, dahil kinakailangan makapagdala naman tayo ng mga supplies o mga materials o mga bagay doon sa ating mga naka-station na kampo kagaya ng BRP Sierra Madre. So yun yung mahirap na pagdepensa na ginagawa natin, dahil even those mga isla ron, maaaring tayo yung ating informasyon lamang dito sa mga balita na yan ay hinaharap ng China, mayroon pang natayo na ang China, pero ang ating tingin mayroon tayong din na mga isla dyan kagaya sa Calayan Island na mayroon tayong mga bases. So dapat ay pag-ibayuhin ng ating pamalaan dapat nga almost those yung talagang kapakinabangan ng mga isla roon ay tayuan na natin ng mga struktura at lagyan natin ng mga sundalo. Yan isa sa mga dapat na gawin, at isa batas na yan ng Kongreso para ponduhan, para lagyan ng mga yan ng ating mga sundalo, struktura, at paano yan na mamimaintain. So dapat kasali yan dahil maraming kapakinabangan dyan sa ating EEC, at yung malaking bagay para protektahan pangunahin yung ating teritoryo from that island doon sa mga dyan sa EEC natin. So dapat ganun yung gagawin, at mag-isip yung ating pamalaan kung paano madadalhan ng o poprotekta tayo sa ating EEC at madadalhan ng mga supplies yung mga isla na yan. Pag-develop ng isla na hindi tayo naharap China, diba? So ngayon in legal battle, ang peaceful way, panalo tayo sa UNCLOS Tribunal na pabor sa ating kontra sa China sa Tendas Line. So ang legal na ating pagkapanalo dito, bakit hindi magawa ng ating pamalaan na mapaksyon ng UN sa usaping ito na mapatigil ang China sa pangaras at pag-angkin sa EEC natin. So yan. So di ba nanalo na tayo dun sa legal battle natin sa UNCLOS over doon sa sinasabi ng China na 8 line o 10 line. So atin yung EEC. Ngayon, bakit hindi natin magawa ng gobyerno natin na mapa-action yung UN na yung China layo kayo dyan sa Pilipinas yan, hindi nyo sakop yan, EEC yan ba,
kailangan pahiral tayo dito ng international law. So, ibang mukha ng UN sa China, yung international law. So, the China naman dapat, sana kayo ay kumilala ng international law. Nag-member pa kayo ng UN kung hindi kayo kumikilala ng international. Kaya yung China, maliwanagan kayo ni Manila Santa Maria, kayo dapat ay numero 1 nagpapairal ng international law. Sumusunod doon. So, dapat kilalanin yung international law at hindi yung sarili nyong batas, lalong-lalo na sa territorial issue. So, hindi mo pwedeng, kaya nga naglagay tayo ng international law para lalong-lalo na sa ating territorial issue dahil sa usual, pinaglalabanan yan, pinagtatalunan, kahit nga doon sa simpleng lupa ng mga pribado sa isang bansa ay pinagtatalunan yan, ng mga muhon-muhon na yan. So, kaya dapat kumilala doon sa batas yung China at hindi pa irali nila yung kanilang komunismo o yung kanilang batas komunismo over their territory. Walang kinikilalang international law at pairali nila yung kanilang paniniwala. Mali naman yun. Kahit na dahil kahit na gawin mo pang komunista ang buong mundo, mayroon sarili-sarili pa rin tayong muhon dyan para pagkakakilanlan bilang mga lahi natin. So even though we are one sa ganyan, may lahi pa rin tayo, di ba? Na Pilipino ka, Chinese ka, di ba? So meron tayong mga lupa na ginagalawan, di ba? Mga ganun. So dapat ay kilalanin ng China yung international law. So kailangan ng mataas na hakbangin ng ating pamahalaan in legal battle and peaceful way para matigil ang China, kung kaya dapat lamang na patuloy na makipag-uusap ang Philippine government sa UN to take actions on the matter. So dapat patuloy kinakausap ng Pilipinas yung UN, ng ating tinatawan doon na pa-actionin doon sa kasi nga ay naharag-harag tayo ng China. So hindi naman maganda. Siguro napapanood naman ng mga taga-UN yung nangyayari sa Pilipinas. So hindi lang naman sa Pilipinas nababalita yan, kundi maraming international news na napagbabalita sa buong mundo sa nangyayari dito sa ating area, diba? So hindi pwede na hindi sila makialam sapagkat ito ang mandato at trabaho ng UN at pagpapayaran ng international law at kapayapaan. So dapat makikialam ng UN para magpayaran ng unang-una kapayapaan, magpapayaran ng international law para maawat yung conflict. So, walang kapangil-pangil yung UN to implement the international law over China. So, kung ganyan kasali sa Big Five yan, doon sa Security Council sila mag-usap. So, bakit gano'n, di ba? Masyadong nambabaraso sila yung mga nasa Big Five kung territorial issue na pag-uusapan, di ba? So, they have to abide first nasa Big Five doon sa teritoryo, including pagrespeto doon sa EEC. Wala, yeah? So hindi na maka-action yung UN pag nasa Big Five ang naging balasubas doon sa international law. So ang ating patuloy na resupply mission sa BRT Sierra Madre at ibang ginagawa ng ating EEC sa ating EEC at mga isla doon na laging hinaras ng China mula Spratly to Scarborough Shoal. So buong EEC ay nakikita lamang ang ating mahinang depensa sa pagprotekta ng ating EEC na palusutan ng ating nagagawa at apektado maging mangingisda natin. So yun. So hindi lamang yung ating pagprotekta. Yung pagprotekta natin sa ating teritoryo as military power ay yung ating economic interest doon sa ating EEC from mangingisda natin para tayo ay mabigyan ng isda ay na apektado. So yan, kaya hindi po pwede na hindi tayo mag-instigate sa UN para pakialaman yan. Kasi nga dispute ang mangyayari talaga dyan. So ngayon dahil nga sa angkinan, ganun ang nangyayari, latest yung naputulan na ng daliri yung isa. So kaya dapat hindi na sana lalala pa yan kung pakikialaman yan ng United Nations. Ba't lagi nasa boses sa ating pamahalaan? Dapat nilang ilapis sa UN. Pero bakit hindi nila ilapis? Ganun palagi yung eksena, di ba? Tayo ay dumidepensa na nagpapalusot ng mga ganun. Tapos tayo hinaharas. This is how we defend our country.
our EEC, di ba? Baka di ba, masyado tayong api at oppressed. So, think more better yung ating military, yung ating Coast Guard, yung ating Navy, yung ating Philippine government from the Malacanang regarding defense of that. Kasi hindi lang naman sa puwersa tayo may depensa, sa legal. Kaya nga tayo ay sa panahon ni Aquino, pinapanalo nila sa niyan, sa UNCLOS. So, i-implement na lang hindi mo implement nga ngayon. Parang nabaliwala yung UNCLOS, binabaraso tayo ng China na maangkin yan. So ngayon hindi naman pwedeng ipahingi natin yung iisin natin kasi malaki ang pakinabangan para sa atin yun. So kakunti na lang yung pangingisdaan natin pati para mabigyan tayo ng sustainable na mga galing sa karagatan, di ba? So yun ang mabigat doon. Kailangan natin dito ng pagpapaigting ng ating legal battle against China upang hindi ganyan ang laging mangyari na hinaharas tayo ng China at tayo pa ang illegal sa ating EEC. So ang nais ng ating National Commission on Maritime na consultation nito sa ating Pangulo na patuloy lamang o regular routine ay hindi lamang ganyan na yung consultation ng National Maritime Commission o National Commission on Maritime sa Malacanang. So kung patuloy lamang na paglulutin at saka yung regular na supply na kagaya ng mga ginagawa natin naman nakaraan ay hindi lamang ganyang kabuyulente ang maaaring harapin natin sa kinabukasan ng ating mga kasundaluhan in protecting our EEC. So kung ganyan lamang ang ating hakbang, so kung patuloy na ganyan palagi ang eksena makikita natin, meron tayong binabalusubas na sundalo in protecting our EEC dahil nga sa mahina yung ating persa. Mapanood natin, napatuloy ng daliri, baka mga minsan iba, halos yung mata nila ano pa ang susunod sa kinabukasan. The worst thing we can imagine or we can project. So dapat tayo ay projected natin ang kinabukasan o ating nape-prospect na agad yan ano ba pwedeng mangyari at ating action at gagawin, diba? Na tayo naka-stand. Kaya makikita natin na laging ganun yung eksena kung ganun lang patuloy. So we have to think better kung paano natin didepensa yung EEC from legal battles with the UN and then yung pagdadala natin ng mga supply. Kung dadaanin natin sa barko yan, ganoon ang ginagawa sa atin na harang pinapersa. Siguro kung aeroplano maaari madala natin. So paano ang gagawin natin? Diba? Paano so sana ay gawin ng ating pamahalaan ng pinakamabuting pamamaraan dyan na concerning peace and concerning our territory, sovereignty, tayong mga ang ating bansa ay hindi mauwi sa pagkipaglaban sa China, mapakinabangan natin yung ating EEC. So this is what we are concerned, yung ating karapatan. So dapat sana ay ang ating gobyerno ay magkaroon ng mahusay na pamamalakad at isipan. So kailangan nga natin ng continuous supply sa ating kasundaluhan sa BRP Sierra Madre at maging sa iba't ibang isla sa ating isip. Kung kaya't mag-isip ng iba't ibang pamamaraan ng ating pamahalaan para hindi maharas ng China Coast Guard to bring resupply sa mga sundalo nakabase sa BRP at mga isla dyan. So maliban dyan at the same time ay ang pagpapaigting ng UN action sa usaping yan, or else we depend our EEC in a normal routine na ganyang kinakawawa tayo ng China. So yun. So sana yun. Mag-isip ng mga husay na pumamar para hindi tayo makawawa ng China at saka yung sa legal action ng UN. Or else palaging ganyan ang mga panood natin, binubo man ng tubig, kaya malapirat ang gagawin sa mga sundalo natin, independent of our EEC or even our territory na dito na sa ating mismong loob na ng ating mga bansa, kaya mahirap yan. So naway gabayan tayo ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus ang ating pamahalaan to win this issue at may panawa natin at ng UN sa China ang kanilang maling hakbangan. So yan.
So, sana gabayan tayo ng Panginoon Diyos, maipaunawa natin at ng UN sa China na mali yung kanilang hakbangin, not to, hindi nila kilalanin yung international law, particular yung UNCLOS na over our territorial issue on the sea na mayroong EEC. So sana dapat kilalanin ng China yung EEC. Kung hindi na kinikilala, yan ang mahirap kung hindi na kinikilala yung international law na mayroong UNCLOS o EEC yung mga bawat mga bansa. So yun ang mahirap dahil sa pag-iiralan nila ay para sila mga siga sa kanto. Akin ito, di ba? Pwede, pakang kita dyan, mga ganun mga bagay. So hindi po pwede yung gano'n. So we are a modern world, modern society. So hindi po pwede yung balasubas effect na gagawin, di ba? Parang panahon pa ng mga panahon na kapag ikaw ay malakas, ikaw ay may malaking bansa, di ba? So sa issue naman ng pag-resign ni VP Sara Rivera bilang DepEdsec ay ang ating opinion at konsultasyon dito siguro hindi na muna siya dapat nag-resign at pinagpatuloy niya yung programa niya na nais niya, yung matatag program at iba't ibang hakbangin at maaari niya pang maisagawa sa kanya pagiging DepEd Secretary. Sana hindi na muna siya nag-resign, itinuloy niya yung kanyang matatag program at iba't ibang programa niya sa DepEd. Dapat tinapos muna niya siguro in the 4 years talagang sa tingin niya medyo talagang hindi niya kaya o ibang usapin, saka lang siya na gano'n. So patuloy niya hanggang ika-4 na taon siguro para sa ating suggestion. So hindi na muna ngayon. So ngayon yung walang sinasabing dahilan ng ating VP. So yung tingin natin dito ngayon, halimbawa ikawin natin ngayon dito sa issue nung halimbawa doon sa mababang creative thinking ng ating estudyante, kung ito ang maaaring kanyang pagre-resign ay hindi niya dapat ito dinidibdib sa kanyang hakbangin. Kailangan niya sa programa kanyang nais na doon niya ito may taas ang kanilang karunungan at limin ito in that issue to uplift students in creative thinking at iba't ibang karunungan overall, diba? So kung halimbawa mayroong tinatawag na creative thinking, iba't ibang mga assessment ng international organization o international na samahan, ASEAN o para tingnan yung level ng studies ng iba't ibang bansa, kinakategorize kung pang ilan ka. So yun doon niya a-assess yung kanyang matatag program, kanyang curriculum. Bago pa lang na 2 years pa lang naman from the pandemic kababangon ka pa lamang ay talagang hindi agad ganoon. Tsaka siguro yung level ng estudyante hindi lahat pare-parehas, di ba? May matalino, mayroong bobo. So ngayon mahina ang pag-iisip, hindi naman bobo, mahina yung kanyang catch up. So ngayon ay may iba't iba siyang may iba't iba tayong level ng pinagkakagalingan, hindi sa ganoon. So maaaring baka inaipadala niyang estudyante hindi siya nag-excel. So kaya ganoon. So o sino yung piniling estudyante na ganyan. So ngayon ay hindi maaaring kung yun lang yung issue. So medyo mababaw. So dapat patuloy yung matatag program hanggang 4 years kasi maganda naman yung kanyang program kasi yung K10, yung K-12 babalik niya sa K10. So wala namang problema yon. So ibig sabihin kung titingnan parang kung babalik mo ng K10 niya may hihina yung creative thinking ng mga estudyante. Hindi na. So hindi lamang siya yung nasa kritisismo dito kung buong institusyon ng DepEd yung kung tungkol dyan. So it need a whole unity and approach of the institution to uplift students' intellectuality and teachers' ability also to teach. So pinagmamalasakitan na niya ang mga teacher kung kaya dapat tumaas ang kanilang kagalingan sa pagtuturo. So yun. So syempre kung may mga halimbawa yung nangyayari niyan creative thinking mababa. So institution yan hindi lang kanya, di ba? Kahit pa yung K-12 ginawa niya K-10 umabot sa kanya para last year pa yata yun halimbawa ginawa niya kailan lang naman nagsisimula yata yung matatag program niya. So kung gagawin niya
halimbawa ay hindi lang yung kanyang pagbabago na yon maaaring naka-affect doon sa creative thinking. It is the institution, the whole institution. So dapat alam ng halimbawa, pangilang ba tayo dati roon, di ba? Tapos bigla naging kulela. So isipan lang ano yung problema. Maaaring gawa ng pandemic. Lahat naman siguro ang apektado ng pandemic. Pero tingnan mabuti yung i-assist nilang mabuti yan. Ano yung nangyari, di ba? At doon sa halimbawa matatag program, uplift nila yung kanilang ginagawa doon para diyan sa creative thinking and other else, di ba? So ganun lang at iba't ibang mga issue kung paano pagdating ng international standard mabibilang tayo sa mas mataas na kalidad o kahit na kalahati o ang mga ating mga estudyante, di ba? Syempre. So hindi naman po pwede ilalagay mo sa creative thinking. Halimbawa, bumulot ka na isang estudyante sa Pilipinas, kunin mo yung sa pinaka-probinsya, lower section, pag isinali mo doon, sigurado mataas. Hindi naman siguro pare-parasyon. Kahit nga ibang bansa, ganun din, di ba? Hindi na makukuha yung pinakang ganun, di ba? Para malaman. So, dapat, talagang meron kasing iba't ibang galing ang estudyante. Meron magaling sa math, meron magaling sa English, may magaling sa ganito, di ba? So, yun. Not everybody is excel sa lahat ng subject. So ngayon, kaya meron tayong iba mga course. So we should review their teaching method mula curriculum, etc. Kaya naman natin program. So to uplift students and equality in all aspects. So yan. So hindi lahat ng estudyante matalino at may pare-parehong galing. Kung kaya dapat teachers ang kakayanan ng estudyante from section 1 to lower section in primary to secondary school. So we hope ay hindi na muna mag-resign si BP Sara at kanyang bangon ang niyang level na talino ng ating estudyante. At kung mahina sa creative thinking, ang nailahok ay hindi naman siguro lahat kagaya nitong nailahok. Kung kaya pataasin ang kanilang kamalayan dito at iba't ibang katalinuhan ng estudyante to all subjects, diba? So yun. So kaya reviewin muna mabuti at yung pagpapairal ng matatag program para makita yung standard ng ating estudyante, na international standard, kung ano-anong test ang sinusubok sa estudyante para maging ikaw ay gano'n kagaling, di ba? So, kaya nga meron tayong di ba? Meron tayong NCEE. Ano ba? NCEE, di ba? Sa NCEE, kapag yung high school nag-take note, malalaman yung level ng isip mo kung pang vocational ka o pang professional ka pag graduate ng high school. Kasi kapag mababa ka ron, sigurado vocational ka. Pag mataas ka, po pwede ka sa university, professional skill, di ba? Sinasala ng university ngayon. Simple as that. So muli, maliwanagan ni Banal Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimayan ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamahala at patas ng hustisya at karapatang pantawan. Mamamayan naman, sumunod sa pamahalaan at iwasan yung paglabag sa batas. Yung gobyerno, iwasan ang pang-abuso. So, at suportahan ng mamamayan yung karapatang pantawan, mabuting pamamahala, pagpairal ng patas ng hustisya. Sa gayon, iiral yung kapayapaan, iiral yung peace and order, at madali tayo magkakaroon ng kaunlaran o mamumuhay tayo ng madali. So, mamumuhay tayo sa ating karapatan. Kung tayo ay ganyan mamumuhay, so sana maniwalagan ng lahat at mamuhay ng ganyan. At higit sa lahat ay maiya sa praktika natin ng lubos yung mabuting balita o gabay ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo makapanampalataya at lubos tayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nakapagsabaw sa naman ang human rights promotion sa ligong ito hinggil dito sa issue ng ating tinungayan na tukol doon sa WPS issue at dito sa pag-assign ng ating BPSA. Ayan, magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.